Ano yung dialers? Anong dialers na alam mo? And you also have to research, di ba? Research kayo kung anong mga dialers sa real estate or sa real estate industry. Kung virtual assistant sila. Bakit ba kailangan ng dialers? Bakit ba kailangan ng dialers? Para saan yun? Pang tawag yun or pang text? Kasi sa real estate, yung client natin, hindi po sila, yung client natin, mostly nag-emails sila. Mostly nagte-text sila. Mostly tumatawag sila. And hindi nila yun gagawin na sila lang. Kaya nga meron silang assistant kasi nga tayo yung pinapagawa nila. Kunwari, patatawag nila yung mga owners ng mga bahay. Ikaw yung gagawa nun kasi assistant ka, di ba? Virtual assistant ka nga. So, ganon ito. One example of the dialer is open phone. So, pwede ka lang makatawag dyan. Example, pwede kang maka-text din, maka-send ng video. Ganon. So, kunwari ganito. Ito yon example to, di ba? Hi, this is Mel from Plaid. Would you be available today at 2 p.m.? So, this is example ng dialers. Sa dialers natin, paano lang ha, meron lang akong sasabihin about dialers. Sa dialers, merong manual dialing and meron yung automated. Didiscuss natin yan later. And of course, the data entry. So, sino pa namang hindi marunong mag-data entry, di ba? Pag marunong ka lang mag-spreadsheets, pag marunong kang documents or Google Doc or PPT, PowerPoint, so, data entry na yon. Isa yon sa mga niche na pwede mong ma-offer sa client mo. Email and calendar management, isa yung niche na pwede mong ma-offer sa client mo. That is administrative task. Sabihin mo, yun yung mga kaya mo. This is the task na pwede kong ma-recommend sa mga starters or sa mga beginners maging virtual assistant. Ayun. So, next is the marketing. Managing social media accounts. So, sa sinabi ko kanina, when it comes to virtual assistant, dapat alam natin kung sino yung mga clients natin. Lalo na sa real estate, alam dapat natin kung ano yung mga clients natin. For example, sa real estate, yung mga clients po natin, they are agents, there are investors, there are realtors, there are also beginners, no? Parang kung beginner ka tapos sila beginner din, pwede yon, di ba? Ano bang ibig sabihin ng mga starters ng real estate? Actually, minsan or all the time, sometimes ganun. Yung makukuha nating client, mga starters sila. Pag gusto nila ng mga general VA lang or mga general virtual assistant na administrative task, pag sinasabi nilang ganito, administrative task, pero actually, beginner sila. Ikaw yung gagawa ng social media accounts, ikaw yung mag-list, mag-data entry, skip tracing. Ano yung mga skip tracing? Later discuss natin. So, managing social media accounts, for example, si client mo merong investor yung client mo. Realtor na lang. Realtor yung client mo. Bumibili sila ng bahay at, realtor, hindi. Investor na lang talaga para social media accounts. Kung investor yung clients mo, bumibili sila ng bahay either cash or creative financing. Pag sinabi natin creative financing, very deep na yun. Merong mga
owner finance, mga ganun. Kumbaga dito sa Philippines, paluwagan, ganun, mga paluwagan, mga layaway ba yun, yung mga data lang na ano, na pera, mag-monthly ka. So ganun. But hindi involved yung banks. So ganun yung mga owner finance or creative financing doon. But here sa social media accounts, yung client mo, pag starter pa lang siya, or beginner pa lang siya na investor, ikaw yung mag-create ng personality niya. And hindi pa lang i-create yung personality niya. Of course, you will build his personality. Diba? Paano dapat na maging boom siya? Paano sisikat yung client mo? Kasi nga, yung success ng client mo, hindi lang niya yun success mo din yan. And of course, love your client, no? I-ano mo siya, i-care mo ng yung client mo na parang, meron talagang um, client and assistant relationship. Hindi naman intimate na relationship. But of course, i-build mo yung client mo, gagawan mo siya ng Facebook. Ano bang examples ng social media? Facebook, Instagram, yung mga TikTok, 'di ba? Mga ano yan, mga popular na mga social media. Twitter or YouTube. So, alam mo naman siguro kung paano gumawa ng social media accounts. Kung ikaw yung taong palaging tutok sa cellphone, nagfi-Facebook, gumagawa ng TikTok, gumagawa ng mga videos, kung yan ang hilig mo, gumagawa ka ng pages, kung yan ang hilig mo, then ito yung mga niche na dapat sa'yo. You are in the marketing, no? Choose marketing. Pick this niche, marketing. Pwede kang social media management, social media marketing, or virtual assistant mismo, or general ka ng virtual assistant ng client mo, na i-offer mo lahat. Then, creating property listing and marketing campaigns. Actually, guys, this is one of the different ng real estate ng US and real estate ng Philippines. Kasi sa Philippines, pwede kang magbenta through Facebook Marketplace. Pwede kang magbenta through posts mo sa Facebook. Magpo-post ka ng hi guys, 1,000,000 or 800,000 for sale, house for sale, ganun lang. Tapos ilalagay mo sa pinakadulo na kung sinong magsi-share, merong 50% o ganun. Merong 10% na sa magsi-share. But in the US, ang different nun, meron silang mga website katulad nito. Zillow. Ito yung pinaka-top. Zillow. Pwede ka lang mag-explore ng ganito. For sale. Mga for sale na house. Las Vegas. So search mo lang. Paano ba ito? Parang hindi na ako marunong mag-Zillow. Las Vegas, Nevada. Ito yung mga for sale, di ba? For rent. Ito, pwede ka lang mag-search ng for rent dyan. Di ba? Apply mo lang. So, yung lahat yung mga 9,000 rentals available, yun na yun. Magpipili ka ng mga rentals. Ito yung ito yung price niya monthly. 1,300, 1,500. Dito kasi sa Philippines, kailangan mo pang mag-post ng looking for, di ba? LF, house for rent, LF.
room for rent. So, yun yung different ng real estate ng US and real estate. One lang yun. Hindi pa yun broad. Hindi pa talaga yun yung very top na. So, yun ang example ng creating property listing. Kasi nga, gagawa ka or ipopost mo doon sa Zillow para yung mga para yung mga marketing na app or ano tawag doon? Kung may hiring, meron din bang mga hiring companies? So ganun siya para sa mga marketing companies sa US. So you will just create listing, kunwari yung bahay ng client mo, 123 Main Street, ganun, ilagay mo doon, lalagay ka ng pictures ng bahay niya, lalagyan mo ng amount kung magkano. So that's it, 'di ba? And of course, marketing campaigns, maggagawa ka ng videos, gagawa ka ng pictures. Kung alam mo ano yung Canva, of course, sino ba naman hindi alam, di ba? Ano yung Canva? Kung alam mo yung Canva, gagawa ka lang doon ng ano yan? Yung mga posters na pwede mong ipopost sa social medias, sa account ng clients mo. Samples ng mga posters, ito. Grab a posters, samples. So, kunwari, ito yung bahay ng client mo. Diba? Very simple lang naman kasi sa Canva, meron na silang templates na pwede mo lang i-click doon, ibahin mo lang yung colors, ibahin mo lang yung pictures ng bahay. Yun na yun, diba? That is a skills na pwede mong i-offer sa client mo. So, this is samples of posters. Anong examples ng social medias? Of course, Facebook, YouTube, TikTok, diba? Mga examples ng pwede i-list yung mga property ng clients mo sa Zillow, Realtor.com, diba? So yun yung mga property listing and marketing. So isa itong niche na pwede mong i-offer. Of course, isa din ito sa pwede kong ma-recommend na niche if ikaw yung taong mahilig sa social media, if gusto mong mag-edit ng mga pictures, ng videos. So, ito, pick this marketing niche. Next is transaction management or preparing contracts and forms. So, of course, yung client mo nasa real estate, need talaga ng mga contracts, need talaga ng mga forms, need ng mga agreements, di ba? Samples, gagawa ka ng non-disclosure agreement. Ito. So, isa yung example. Isa yun sa examples ng mga agreements. Of course, ano pa mga examples ng mga transaction management? Kontrata, kunwari, bibilhin na ng client mo yung bahay. So, need yun ng contract, di ba? Need yun ng agreement. That is one of examples ng mga contracts and agreements. So, of course, ensuring compliance with industry regulations. Yung mga client natin, meron silang company. Dapat yung company mismo ng client mo, nagko-comply ba sila sa county and permits, regulations ng US or city or the county, diba? Kasi sa US kasi, when it comes to real estate, ganito kasi yon. Pag sa bahay mo or dito sa Philippines, pwede ka lang makabuild ng houses anywhere sa likod ng bahay ng mama mo, sa gilid ng bahay ng mama mo, sa lupa na wala na nakatira, or ipapag-ibahin mo yung lumang bahay nyo.
Hindi ganun yun sa US. There are lots of restrictions. There are lots of permits na dapat i-comply, no? There are lots of regulations na dapat sundin. Ano yung mga examples na bakit hindi pwedeng mag-build ng bahay na sa bahay lang or sa bakuran lang? Anong ibig mong sabihin, Mel? Actually, sa US, merong mga restrictions ng cities, counties, and of course, the states itself. Merong mga specific na restrictions. Kunwari, sasabihin nating sa state ng Nevada, sa Las Vegas, or sa county na ito, ang counting ng Las Vegas is Clark County. Sa Clark County, nandun yung city ng Las Vegas. Sa Las Vegas mismo, hindi pwede ang mga mobile home. Ano mga examples ng mobile homes? Yung mga modular homes, mga manufactured homes, yun yung pagdating sa iyo, prefabricated na siya. Yung gawa na siya, paano ba may examples? Ito, kaya nakita na mga examples ng mobile home or fabricated home. Okay. So ito, sample to ng modular home. Ito. So para lang box yan na dadating sa'yo, but it's finished na. Pagdating sa'yo, ito na talaga siya, buo na. I-assemble mo na lang siya ng 8 hours. I-assemble mo na lang siya ng 8 hours. Andyan na yung fixtures, andyan na yung furnitures, 'di ba? Andyan na yung toilet, andyan na yung aircon, andyan na yung ref, yung kitchen. So, fully furnished na siya. Parang pagdating sa iyo, ililipat mo na lang yung yung mga damit mo. So, yan yung mga examples ng modular homes or mga mobile homes. So, doon nagka-restrictions. Kasi nga, merong mga lugar na bawal yon. For example, sa Florida, may specific county sa Florida na very bawal yung mga mobile homes. Kasi napakalapit nila sa dagat. Pag kasi doon palaging nag-tsunami, palaging ipo-ipo, ganon. So bawal ang mga mobile homes or mga manufactured homes or modular homes doon. Kasi nga madali lang masira 'yon, madali lang ng hangin. So that is why mayroong mga regulations and restrictions. Dito sa Philippines hindi. 'Di ba? Sa dagat nga yung mga bahay minsan mga wood, 'di ba? Mga kahoy. So yun yung pagkakaiba kasi hindi napakadaling mag-build ng house sa US. That is why we also have to call yung mga counties kung anong mga regulations, restrictions, or yung mismong client mo, nag-comply ba yung business niya sa permits ng counties. So, isa yung mga example ng skills na may offer ng transaction management. And yung transaction management or transaction coordinator, isa to sila sa pinakamalaki yung na i-offer ng clients. Nasa, I guess, $8 per hour, $10 per hour, $15 per hour, yun. So, yun yung mga examples. Why become a real estate virtual assistant? So, of course, sa mga narinig nyo kanina,
hindi naman siya masyadong ano ba, hectic, or hindi naman siya masyadong kaya dapat hardworking ka talaga. Kung meron kang simple skills lang, tapos starter ka pa, you can offer your client ng administrative task, 'di ba? Kasi nga flexible career benefits, work remotely from anywhere in the world, of course. Pwede kang magtatrabaho kung nasa Mindanao ka, pupunta ka ng Manila. Pwede ka magdala ka lang ng laptop mo, dalhan mo yung mouse mo, dalhan mo yung camera mo. Then you can work, 'di ba? That's why it's very much flexible. Set your hours. Ito yung ito sa second na to, sa benefit na to. Ito yung mga part-timers. Set your own hours and enjoy better work-life balance. Kasi nga sa part-time, pwede ka maka-choose anong oras lang gusto mo. Merong mga contractual na work. Kunwari, sinasabi ng client mo na this is just a part-time work. You can just work anytime, remotely, ganun. Tapos, contractual siya kasi pagkatapos ng work mo or task na yon, wala na. Tapos na yun na client mo. Yung mga freelancers, ganun sila. Ginagawa nila, kukuha ng contract na may edit na videos, may edit na pictures, may papa-edit si client, may papa-edit na listings, ganon. Pagkatapos ng edit na yon, i-offer ng client $100, $200, tapos na yung contract mo. Next na naman, hahanap ka naman ng iba. So, ganun lang, di ba? You can just set your own hours and enjoy better work-life balance. Well, hindi naman ako basher, so hindi ko naman sinasabing dapat hindi na tayo mag-work sa corporate, no? Sa corporate world. But of course, explore more and discover more about the real estate virtual assistant. Discover more about virtual assistant itself. Kasi nga, kung meron kang work sa corporate, then you can have this as your part-time. Diba? Next. High demand in real estate. So sinabi ko nga kanina, napaka-high demand ng real estate. Pupunta ka ng online jobs, pupunta ka ng Upwork, or pupunta ka ng anywhere na merong hiring. Halos lahat yan mga real estate. Real estate agents are constantly seeking ways to streamline their operations, be part of an industry that values efficiency and organization. Actually, sa real estate, dito ka din makakita ng mga stable na jobs. Bakit mo sinabing stable? For example, yung mga coaches natin sa Reva Training TGM, yung mga coaches natin, sila mga real estate virtual assistant and they have stable clients. Pag sinabi mong ganun, ikaw, kunwari, ikaw yung administrative task, 'di ba? Gusto na ng client mo na ikaw na lagi forever ka na mag-work sa kanya. Ganoon. Well, hindi naman talaga yung assurance, but at least you can work more than 6 months, more than 1 year, more than 2 years, 'di ba? So, that is how real estate virtual assistant very much efficient and of course organization wise. Anyway, low barrier to entry, minimal upfront investment required. Kasi actually wala naman talagang investment. But when it comes to materials on how to start as a virtual assistant, you really have to invest. When it comes to virtual assistant, you really have to invest. Ano ba ito mga nag-join?
Okay. Sa materials ng, sa starters ng virtual assistant, kailangan mo ng good connection. Good connection ng Wi-Fi, good internet provider. Okay? But of course, here in the Philippines, nothing is good. But of course, kailangan din natin ng mga secondary options katulad ng, kunwari, meron ka ng Wi-Fi na PLDT, meron kang at least pocket Wi-Fi din kasi baka mag-brown out, ganun. Starters also have laptop. Dapat meron kang computer set. Dapat meron kang camera. Kasi nga, sa interview, dapat open yung cam mo. Sa interview, dapat mag-face-to-face kayo ng clients mo. Hindi naman kasi pwede na mag-excel ka all the time sa phone mo. 'Di ba? Hindi pwedeng 8 hours ka mag-excel sa phone mo. So that is why sa real estate, hindi siya ganun kalaki katulad ng mga gamers, katulad ng mga video editors, 'di ba? Kasi nga need nila ng mga malalaking investment talaga 'yon. They must have yung mga gaming na mga computers kasi nga malalaking mga mga i-edit nila. Then leverage your existing skills or learn weekly through training programs. So very dali lang. Actually, kasi nakapasok kayo ng free webinar nito, pwede na kayong mamayang gabi mag-start. Mag-hunt na kayo, mag-client hunting na kayo, di ba? Kasi mayroon na kayong at least na nalalaman about the virtual assistant and how to start. But of course, hindi nyo pa alam kung paano mag-start. Of course, learn through training programs. Dapat meron talaga mga training programs. Merong mga webinars, sinasalihan, mag-research ka, or enroll. Enroll to a training program. Next, skills you need to get started. Of course, need yung communication. Communication, craft professional emails, and encourage effectively with clients. Hindi lang naman sa emails and hindi lang naman sa messages, di ba? Kasi kakausapin mo yung client mo. Everyday kayong mag-uusap ng client mo. Hindi pwedeng hindi mo alam hindi ka marunong ng basic English. Sure. Sige. Thank you, Ma'am Tat. I will just send recording na lang. Diba? You have to craft professional emails and engage effectively with clients. Sa clients natin, pwede na ngayon ChatGPT. Kami noon before pandemic, wala pang mga ganon, wala pang ChatGPT. Kung anong gusto mong sasabihin ng client mo, hindi mo talaga alam kasi hindi mo express yung mga gusto mo na isasabi kasi wala pang mga ChatGPT to, para mag-help sa'yo ng magsasend ng emails. Sa ChatGPT ngayon, pwede ka na lang hey ChatGPT, create me emails to send this to my clients or to homeowners. Diba? Napakasimple lang. Send mo na agad sa mga homeowners and sa clients mo. Diba? It's very simple. So, familiarity with the CRM tools, Canva, and the Google Workspace. So ito na yung mga sinasabi ko na dapat talaga merong alam ka na tools, CRMs or Customer Relationship Management, the Canva and the Google Workspace, Facebook, mga sheets, Google Worksheets, diba? Mga PPT, mga Excel, yun yung mga importante. So, time management, organize and prioritize tasks to handle multiple responsibilities.
So, ayun na. Kaya nga, we are virtual assistant. Assistant tayo ng client natin or ng mga boss natin. Kasi nga, hindi nila ma-handle yun na sila-sila lang. That is why we also have to prioritize tasks to, dapat natin i-remind sila sa mga meetings nila or sa ano nila for today, ganun. 'Di ba? Mag-organize tayo. That is why also there are CRMs na meron tayong mga ipa-priority kung malalaman natin doon kung ano dapat i-priority, hindi natin malilimutan yung mga hindi natin nagawa last week or gagawin pa next week, 'di ba? Ganun. So, I will just have you a glimpse lang naman about skip tracing. Pero, ito muna. Recommended tools sa recommended ito sa mga CRM sa real estate. HubSpot, Salesforce, similar platform for client management. So, nasabi ko na to kanina. Diba? Ito mga Clark. So, sa real estate or sa virtual assistant, need mo ng VPN. Para maka-skip trace ka. So, ito yung skip tracing. Bakit kailangan ng skip tracing? Kasi hahanap tayo ng homeowners. Hahanapin natin kung sino mga nagbebenta ng bahay. Kunwari, ito sila. Si Christina. Isa-search mo yung address niya. Kunwari, nakita mo sa Zillow, nagbebenta siya ng bahay. Or, ito yung whole address ng property niya. Then, search mo lang dito. So, pagdating sa details, ano ba yung need mo? Bakit ka nag-skip trace? Of course, need mo yung phone numbers. Ito, phone numbers niya. Tapos, kung meron siyang emails, meron din yung emails yung iba dito. So, parang ganun lang yung skip tracing. Diba? Through people search lang. So, napaka-easy lang naman. Kasi, bibigay na ng client mo yung list nito. Ibigay na niya lang list yung homes or properties. Ito, gusto ko bilhin ito lahat, sabi niya. Sabi ng client mo, i-search mo yung address na to, and ito yung homeowners. Yung need nilang natin is yung numbers nila. Tatawagan natin sila. So that is why you have to call them, diba? Dun sa ating dialers. So, ganun lang. Then, ito na. So, ito yung mga examples or recommended tools ng mga CRMs, HubSpots, mga Salesforce or similar platforms for client management. Recommended tools for social media, of course, Facebook and Instagram. Yun yung mga palaging ng clients natin. For project management tools, Twilio, Asana, yung mga Slacks, ganun.
So first step to becoming a real estate virtual assistant, of course, first step, get started with confidence. Build a strong resume, highlight your skills such as organization, communication, and technical proficiency. So dapat alam ng client mo na ano yung mai-offer nila. So sa name mo or sa resume mo, dapat alam mo mismo or i-highlight mo doon yung skills na i-offer mo. Kunwari, sa online jobs, meron ka nakikita na hiring, cold calling. Tapos, yung resume mo nakalagay doon, property management ka or property manager ka. Makalayo, di ba? Hindi naman siya malayo, pero dapat inline yung skills mo sa applyan mo para yung clients mo or yung ina-applyan mo na job, alam na cold caller ka talaga or real estate cold caller ka talaga. Oh, of course, also highlight kung real estate yung a-applyan mo, also highlight real estate. Diba? Kasi isa yung sa isa yung sa pagkakamali ng iba. Ilalagay lang natin cold caller or lead management or lead manager. Merong napakarami pong cold caller. Pwede kang cold caller ng insurance company. Pwede kang cold caller ng medical company. Diba? Pwede ganun. But if real estate cold caller yung ina-apply mo or lead generations, then lagay mo yung real estate cold caller or lead generation. Next is optimize your LinkedIn profile or online jobs profile or Upwork profile. Tailor your profile to showcase your interest and qualifications for VA roles. Ilalagay mo doon yung mga experience mo. Ilalagay mo, I am 2 years nasa real estate cold caller industry. Ganun mo. Dapat alam mo yung time frame. Kunwari, na-hire ka ni ganitong company from June 2023 to February 2024. So, ganun, yung mga time frame. Next, after that, naghanap ka agad or nag-upskills ka ng work mo, gusto mo nang maging acquisition manager. Pagdating doon sa acquisition manager, February, March agad, nakahanap ka ng work, acquisition ka na, March to July. Ganon, ilagay mo doon sa resume mo. So, something like that na pwede nating malagay sa resume natin. So, dapat maiinganyo natin yung mga clients natin na pupunta or sila yung mismo yung pupunta sa profiles natin. Let me see if meron ba ako. For example, ito. Meron ako kahapon kasi nag-chat lang siya. Online jobs. Hello, we found you and we would like to interview you. Please, can you send your updated resume before scheduling an interview? Something like that. Diba? Kasi nga, na-build mo na yung profile mo sa online jobs. So, please send me personal email, ganon. Better you can schedule this link. We can schedule for tomorrow, Sunday. Please give me a couple options. Ganyan. Diba? Pag ganyan na, pag na-build niyo yung portfolio nyo or yung profile nyo sa online jobs or sa LinkedIn nyo or sa Upwork, very easy na lang. Yung client na mismo yung mag-chat or mag-email sa iyo. Minsan, magugulat ka na lang, hired ka na.
'Diba? Next, gain your experience by offering services through platforms. Platforms ba to? Through platforms like Upwork or online jobs. Okay. So of course, start small. Need mo talagang mag-gain ng experiences, di ba? Kahit yung mga cold caller to role or virtual assistant role. Yun yung mga skills na ibibigay mo sa client mo. But sa start, sabi nga sa how to start to become a virtual assistant, of course, need mo talaga yung communication. Dapat marunong ka ng at least basic English. Dapat marunong kang magiging communicate. Hindi naman kailangan hindi naman required ng fluent ka mag-English eh. Kasi yung mga kakausapin natin, hindi naman po sila um, mga judgmental na mali yung grammar niya. Hindi naman mga grammarian yung mga a-applyan natin, di ba? But of course, if yung mga teachers, English teachers, ganun yung mga a-applyan natin, siguro need ng mga magagaling talaga ng English. But yung applyan mo, general role or yung mga general task, yung mga cold caller na meron kang script, hindi naman need na fluent kang English. You should just be conversational mag-English, di ba? Yung nakakaintindi ka, nakakapagsalita ka mag-English, then that's enough. You can start or you can be a virtual assistant, can also be part of the real estate industry. Next, importance of training. So, of course, skills development, career skills development, training equips individual with specific skills and knowledge needed to perform tasks effectively and confidently, ensuring they are prepared for real-world challenges. So, of course, need natin ng training para yung skills natin kasi nga hindi pa sapat yung nalalaman natin. Actually, I am a graduate of accountancy. Meron kaming mga real estate na courses. But it doesn't end there. Hindi ko pa talaga alam kung ano pa yung pasikot-sikot, ano pa yung depth na or broad na meaning ng real estate kasi nga iba yung real estate ng Philippines, iba yung real estate ng US. That is why we really need training. That is why need nating courses. Next is career advancement. Continuous training open doors to growth opportunity, enhances expertise, and boost competitiveness in the job market or industry. Kunwari, meron ka ng alam or meron kang experience sa property management, but doesn't end there. Gusto mo talagang mag-upskills, gusto mong malaman kung ano pa mga tools, gusto mong malaman kung ano mismo yung property manager, ano yung mga ginagawa niya, ano yung everyday niya na ginagawa. So, that is why career advancement. Of course, increase efficiency by learning best practices and industry insights. Individuals can work smarter, deliver better results, and advance goals more effectively. Diba? Increase efficiency. That is why we need training. Isa lang naman. That is why we need training. Kasi nga, need natin i-broad, need natin yung mga knowledge ng ibang tao, di ba? Kasi nga, even ikaw na meron ka ng alam, you're knowledgeable enough, you have learning about this, you have learnings about other niche or about the real estate industry, but it doesn't end there. Diba? Need pa natin ng more, need pa natin ng knowledge ng iba. So, that is why trainings is important. So, actually, we are the REVA or the www.revatrainingpgm.com. We offer free webinars, but of course, we also have trainings or
for a very exclusive discount lang naman, 'di ba? But we offer three niches. Four. We offer cold calling, we offer property management, also we offer administrative tasks, yung parang general virtual assistant ka. And the last one is social media marketing. Yung ano yung mga social medias, yung broad talaga, di ba? And all of those are in 7 days. Training yun. We are not giving you ebook or internet booklets. This is a training, 2 hours a day. 2 to 3 hours a day. Merong training and merong assessment after the training every day. And that is 7 days. So 4 days yung mga niche. First day is the introductory. Second day, cold calling. Third day, property management, SMM or social media, and the admin task yung last day. Pagka 6th day and 7th day, we will train you on how to hunt client. And of course, on the last day, we will have evaluation or the assessment that is kung paano natin makakapag-mock call na ba kayo? Makakapag-training na ba kayo? Makakapag-interview na ba kayo? 'Di ba? Maka-answer na ba kayo ng mga interview questions? So, on our training programs here on our website, you can just go to our website and click enroll here. So, we have a December promo which is 1.5 for the 7 days. That is a 7 days training. That is an introductory of the real estate virtual assistant, So that is our exclusive offer. So any question about real estate virtual assistant? So yun lang naman ang masasabi ko about sa aming training. But of course, if you want to hear us again about our a free webinar, about our webinars, just go to our page